Okay. Ako na lang tutugtog. Sana ba si Nora? Ha? Wala? Meron yan. Oh, sige. I'll give you one. Nahulog. Okay. Pahiram muna nito. Nora Ring, where are you? Okay, let's sing the first stanza of our theme song. Di bali na, wag nyo na i-project. Wala na tayo ipo-project. Ha? Yung ano, okay. Yung ano gagamitin nyo, nak? Yung camera to project it. Okay, sige. One lang, transform. One stanza only. Okay. Ladies, sing louder. Ready? Sing. Dear Lord, take up the tangled strands where we have that by the skill of thy dear hands, some beauty may remain, transformed by grace divine. The glory shall be thine. To thy most holy will, Lord, we now all resign. Ulitin natin yung chorus. Sing your parts. Yung mga nag-tenor noon, mag-tenor. Yung nag-alto noon, mag-alto. No, di ba? Gets. Okay, ready? Transform, transform. Sing. Transform by grace divine, the glory shall be thine. To thy most holy will, Lord, we now all resign. Thank you. Ayan, I have. Okay. Open your packet, get lecture 1. Yung hindi naka-fold, Yung hindi naka-fold. Okay, meron kayong lecture 1 kung ano lang gano'n, The others, keep it inside, Ito yung gagamitin natin ngayon. Okay, dyan, meron kayong mga visuals, Okay, may visual kayo katulad nito, Mamaya sa break, pwede nyo lagyan yan. Meron din kayong ganito, the personal circle, at mamaya, the rational circle. Okay? So yan, kunin nyo. Everything there. And then, itong lecture introduction. Diyan muna tayo ngayon. Introduction. Okay, nasa introduction tayo, Okay. Okay, are you all ready? Ready na ba? Sit up straight. Okay, let's pray. Lord, bless our first lecture today. Keep us attentive. Keep us focused. Help us to be open to the guidance and power of the Holy Spirit. This is our prayer in your most precious name. Amen. Okay. Introduction tayo, everybody. Nandiyan na? O huwag kayo mauuna sa akin, please, Okay. Okay. Yung iba dito, na-introduce ko na kanina sa orientation, but it is very important for us to review it again, na tayo lang na mga babae yung dito.
Okay. We will have 4 lectures of 3 hours per lecture. Okay, nakuha na natin yan kanino. Number 2, you will be given complete lecture notes. So yung nandyan sa loob ng inyong expanded folder, nandyan na lahat yung materials. Ha? Pero ilalabas lang natin yung para sa particular lecture. Okay, inyo na yan. Ha? Okay. You may write on them and highlight important parts. Okay, gamitin nyo na yan na pangsulat. Okay. Number 3, it is very important for you to be present in every session. Ha? Importante yon. Ha? Please do not be late or absent. Ha? Huwag po kayong malate. Huwag kayong mag-absent. Ha? Okay. Have your own seat where you can see me. Nakikita nyo ba ako? Lahat? Okay. Nakikita nyo rin ba to lahat? Okay. Valerie, nababasa nyo ba yan? Ah, Yvette, nababasa nyo? Sigurado kayo? Nababasa nyo yan? Ah, that's good. Okay. O, sino yung nasa likod? Nababasa nyo ba to? Pau, nababasa nyo yan? Ha? Okay, very good. Okay. Okay, so, kung saan kayo nakaupo, pwede ba bantayan nyo yan? Kasi yan na yung upuan nyo hanggang mamayang gabi? Hanggang bukas? Ha? Okay. Now, itong last, if you cannot commit to be present, I strongly suggest that you do not register and join the lectures. Ha? Kung may plano kayo na i-miss nyo yung second dahil magsha-shopping kayo sa SM o kaya may ka-business to kayo, ngayon pa lang, umuwi na lang kayo. I'm sorry to say that. Ha? Kasi marami ang nag-aano na, ay, narinig ko na yan, ha? Na mga ganyan. Ay, hindi ko na kailangan yan. If you committed to this, you should be here until tomorrow. Ha? Huwag kayong malate. Okay. Kasi, ma-miss nyo lang kahit 15 minutes na explanation ng mga lectures, malaki na yon nakawalan sa'yo. Ha? Mabuti nga, meron tayong orientation eh. Ang iba sa inyo, late eh. Ha? Perinya late. Ha? Always late. Ha? Baka sa rapture, late. Ay, mas nakakatakot yun. Ha? Baka hindi ka late, baka hindi ka talaga. Okay. I'm sorry to say that, no? But, kung sa ibang lecture, siguro you can be late. Pero sa security and significance, hindi pwede na hindi kayo present sa 4 na lectures. Importante po yan. Okay. Number 4, it is very important that you be attentive. Okay. Itago na lahat ang cellphone. Ha? Okay, this is what, ang maganda. Ito ay, recorded. So lahat ito recorded. Pero wag yung aasahan, doon na lang ako sa recorded. Hindi pwede yon. Makinig kayo ngayon. Kasi iba yung ngayon, iba yung recorded. Ito ngayon, magkaharapan tayo kasi sa recorded, iba eh. Okay, but you can also benefit from the recorded later. Okay. No cell phone, no going out as much as possible during sessions. Alam nyo ba, ewan ko kung na-experience nyo, pag uminom kayo ng kape, mamaya maiihi na naman kayo. Ether. Pag uminom ka ng kape ngayon, mamaya maiihi ka na naman. So, di ba? Tama? Kaya yung may problema sa ganon, wag na kayo uminom ng kape. Alam mo, naiinis ako sa mga bata namin. May mga kabataan kami sa Sunday school. Ma'am, CR. Pagkaihi, dadaan sa water dispenser. Iinom. Mamaya, pagpasok, after 5 minutes, CR na naman ulit. Kasi kaiinom lang na inom. Sabi ko, ano ka ba? Pumunta ka ba dito para mag-CR? Ha? Diba? Anuhin natin yon. Let's discipline ourselves. Na sa break lang tayo
mag-CR. Ha? Huwag tayo lalabas. Ha? Pinayagan ko na nga kayo magkape. Ha? Abusado naman kayo. Hindi naman. Ha? Okay. Okay. Be attentive. Okay, nasa middle pa tayo ng 4. Many problems from your past and present will be revealed. Sa ating pag-aaral, lalabas po yung mga problema mo. Lalabas po yan sa lesson. Huwag mo sasabihin, bakit nalaman ni Mrs. Nasita yun? Ha? Ay, hindi ko alam yun. Gin-reveal lang ng Panginoon sa inyo. So, a lot of the problems will be revealed. Sister, huwag niyo pong labanan. Tanggapin niyo. Lord, tinamaan ako. Salamat sa pagpapakilala mo sa problema ko. May reason yun kung bakit mo ni-reveal yun. Okay. God will expose your bad thinking. Yung mga mali mong isip, i-expose yan dito sa lesson natin. Tatahimik ka dyan sa upuan mo kasi natamaan ka. Praise God, Lord, thank you po. Na-reveal mo po na ako ito. Okay. Pati bad choices, pati bad behavior, marireveal po yan as we go along. Okay. Anong gagawin mo? Be brave to accept them. Tumapang ka na tanggapin mo nga, Lord, talaga namang sinungaling ako eh. Talaga namang chismosa ako eh. Talaga namang evil reporter ako eh. Yan. Mai-expose yan dito. Talaga namang ako eh, mayabang. Lahat yan, walang itatago dito yan. Kaya be ready. Be brave to accept them. If you want to be helped, do not deny or justify them. Huwag mong i-deny, si ano yun eh, ito eh. O kaya ito eh. Tinatago mo na ikaw pala yun eh. Ikaw yun, ako yun. Mas madali, maayos ang problema pag tinatanggap ng maluwag kasi na-expose na ng Panginoon sa iyo. Diba? Okay. Yun ang mga parte na kailangan ma-renew. Because without the renewing of that particular attitude or character in our life, no transformation will take place. Kaya may mga, tanungin ko kayo, sino yung problema sa church? Yung mga haligi ng iglesia o yung mga bago? Bakit tahimik kayo? Hindi, just be honest. Sino ba talaga yung problema sa simbahan? Yung mga matatagal na sinasabi nilang matagal na sila, dyan sila lumaki. Sino? O yung mga bagong matanda na ngayon lang naligtas, sino problema? Yung mga matatanda ng haligi ng simbahan. Sino ang may problema sa simbahan? Yung mga may posisyon o wala? Pag sumagot kayo, lakasan nyo puro naman tayo babae dito eh. Di ba? Okay. So, marireveal yan. Huwag mo sasabihin, hindi. Tanggapin mo. Because, if you want to be helped, then you should not deny it. Do not justify it. Okay. Isa na sasabihin ko, lahat ng examples na gagamitin ko dito, halos lahat ay akin. Sa amin dalawa ni Pastor, wala akong itatago. Ito si Loida Nasita. Lahat ng marireveal dyan, aaminin ko kung nagkamali ako dyan. Hindi ko yan itatago. Yan ang ano ko talaga sa inyo.
Okay, sabihin mo, nakakahiya na yun. Mas lalo nang sasabihin ko. Kasi, na-reveal ng Panginoon sa akin yun eh. Okay. 5, prepare your heart and mind to cooperate with God. Lalo na, Lord, siya ako. Paano yan? Tulungan mo ako, Lord. So, kung paano, i-reveal ng Panginoon yung steps para maayos yun, cooperate with God. Cooperate with God. No one but God can see you, right? Lahat mo nang nasa isip mo, masama o hindi, nakikita ng Diyos? Yes, wala tayong matatago. Lahat ng mga lumalabas sa bibig, masama o hindi, narinig ba ng Diyos? Yes, we did everything in front of God. Wala tayong matatago, okay? So only God can see, clean, transform, and restore your soul and spirit because very wonderful truth. God loves you unconditionally. Walang condition. So be humble and respond to Him with all your heart. Okay. Nag-pray tayo, mag-commit tayo, ha? Okay. Huwag kayong mag-advance sa akin, ha? Susunod kayo sa akin. Okay, let's start with our first lecture, page 2. Okay, ito na, security and significance, page 2. Okay. Lecture 1. Okay. Many people today, young or old, man or woman, educated or uneducated, rich or poor, have a never-ending search for. Okay. Lahat, hindi ko palagay ko lahat, hindi lang many. Maraming tao may walang katapusang paghahanap ng dalawang bagay. Una, identity. Pangalawa, meaning. Ano yung identity? Pagkakakilanlan. Sino ba ako? Ang meaning, may halaga ba ako? Okay. I am, anong sasabihin ko? Malakas ang loob ko na sabihin dito na bawat isa sa atin na nakaupo dito ay nasa sitwasyon tayo na palagi tayo naghahanap kung sino ka ba o mahalaga ka ba o kung ano ka. Okay, listen. Listen to this person. Wala yan dyan sa notes nyo eh. So makinig kayo. Sabi ng taong ito, sabi ng babaeng to, ganito. Don't, English ito hindi Tagalog, okay. Don't be fooled by me. Don't be fooled by the face I wear. Huwag ka magpapaloko sa mukha ko na pinapakita ko sa iyo. I wear a mask. I wear 1,000 masks. Maskara. Hindi face mask na katulad ng kay Tess Ong. Hindi ganon. Kasi you can wear a mask without a face mask, right? So sabi niya, do not be fooled by the face I wear. I wear a mask. I wear 1,000 masks. Masks that I am afraid to take off, and none of them are me. Naintindihan niyo ba yun? Huwag ka magpaloko sa akin. Kasi hindi yan ako. Maskara yang nakikita. Hindi yan talaga ako. At iba-iba yan ang pinapakita kong maskara. Sabi niya, pretending is an art that is second nature to me, but don't be fooled. For my sake, don't be fooled. I give the impression, nagbibigay ako ng impression, na secure ako, that all is sunny and unruffled within me as well as without, that confidence is my name and coolness is my game. Yan ang pinapakita ko sa lahat ng tao na okay ako, that the water is calm and I am in command, and that I need no one. Yan ang pinapakita ko. But don't believe me, please.
My surface, yung pinapakita ko, may seem smooth, but my surface is my mask. My ever-varying mask, an ever-concealing mask. May I ask you a question? Nangyari ba sa buhay nyo na may nagkumusta sa iyo? Sabihin, oh, kumusta ka? Anong sagot nyo? Okay, no? Kahit parang ang puso, Mount Pinatubo na, no? Na sasabog, okay pa rin. Ha? Diba? O, talaga? Oo, Day, ikaw naman. Bakit? Pero talagang ano na yan, gusto na magpakamatay yan. Ha? Sabi niya, huwag ka maniwala sa maskara na nakikita ko. Nakikita niyo na okay. Beneath, sa totoong ako, lies no smugness, no complacence. Beneath dwells the real me in confusion, in fear, in aloneness. But I hide that. Tinatago ko yun. I don't want anybody to know about it. I panic at the thought of my weakness and fear being exposed. Totoo? Right? That's why I frantically create a mask to hide behind. A sophisticated facade. Ha? Parang pinapakita kong, wow, cool, ganda. Ha? Okay. To help me pretend, to shield me from the glance that knows. Oh. Kahit ano mo kamaskara, may isa talagang taong kilala ka. Tama? Ha? Na kahit ilang tapal pa ng make-up yung ilalagay nyo dyan, ha? Sino ba talaga yung iiwasan yung tao? Iiwasan mong tumingin doon sa taong kilalang kilala ka. Pwede ka ba makipag-eyeball sa taong kilalang kilala ka? Ha? Yun ang iiwasan mo, right? Iiwasan mo ang mata ng taong nakakilala sa'yo. Kasi nagmamaskara ka nga. But such a glance is precisely my salvation. Ha? Ang sarap na kilalang kilala mo ako, Min, na hindi ako mahihiya sa iyo kahit kilalang kilala mo lahat ang tungkol sa akin. At kilalang kilala rin kita. Pwede tayo magtinginan ng eye to eye with acceptance. Diba? Napakasarap. Ha? Diba? Na may kaibigan kang ganun. Na kahit sino ka pa man, love ka pa rin. Diba? Hindi ka kailang magmaskara. Sino ako? Mahal mo ba ako kahit ganito ako? Sino ka ba? Tanggap ka rin pa rin ba kita? Ha? Amen? Tuod? Kung makita tayo sa SM, dalawa lang tayo, hindi ka nahihiyang magkasama tayo. Oh, usana ha? Oh, okay. But such a glance is precisely my salvation, my only salvation, and I know it. That is, if it is followed by acceptance, that glance is followed by acceptance, it is followed by love. Kaya, bawat isa sa atin, naghahanap tayo niyan. We are in a never-ending search for love and importance and meaning. Ha? Kahit ganito ba ako, hiwalay sa asawa, nag-divorce, binugbog, ha? Hindi nakapasa sa board, mahal mo pa rin ako? Mahalaga pa rin ba ako? Ha? O hindi? Such a glance that is followed by acceptance and love is the only thing that can liberate me from myself, from my own self-built prison wall, from the barriers I so painstakingly erect. Kaya dahil hindi ako sigurado kung sino ako, nakamaskara ako, yung maskara na yun parang wall that I put around myself to protect myself, baka i-reject ako ng mga tao.
Di ba? Hindi na ako mamahalin. Okay. It's the only thing that will assure me that of what I cannot assure myself that I am really something. Kaya walang katapusang paghahanap ng identity at meaning kasi you feel na you are not, that you are something. You are important as a person. Who am I? You may wonder. Kilala niyo ba yung taong to? I am someone you know very well. I am every man you meet. I am every woman you meet. I am every child you meet. I am right in front of you. Okay, ang taong ito, nami-meet natin sa araw-araw, nakakalubim. Baka yung taong yan, katabi mo ngayon. Mamaya katabi mo doon sa meriendahan o kaya sa kainan. Yung tao na yan, I am right in front of you. Please love me. Please accept me. Kaya alam nyo, mga kapatid, bawat isa sa atin, lagi na tayong nagtatanong, who am I? Alam nyo, bawat isa sa atin, may nakasuot na sign na ganito, na invisible. Okay, naglalakad tayo. Pagkagising natin sa umaga, suot-suot na natin ito, ang sign na to. Saying, ano nababasa dito? Oh, yan. Make me feel love. Make me feel important. Invisible. Bawat isa sa atin, nagsusuot ng sign na to. Kaya pagpasok nyo dito, ano ibig niyan? Uy, nandito ako. Ba't hindi nyo ako tinitingnan? Ba't nyo ako iniiwasan? Batiin nyo naman ako. Di ba? So, naglalakad ka, invisible yan, pero nag-aantay ka, ang ganda mo ngayon, Ben. Mabuti, nakita ako. Chubby ka na naman ngayon, Lena, Erlina. At least napansin, Ayan. Kanina ka pa nakaupo dyan, Jing? Kanina pa? Kanina pa ka pa pala? Di ba? Gusto natin mapansin. Lalo na kung birthday mo. Naku. At walang bumati sa'yo. Wala, hindi ako mahalaga ngayon. Naku, wala man lang bumati ng birthday. O di ba? Correct. O di ba? Lahat tayo, nakasuot tayo ng ganito. Pagpasok mo dyan, walang bumati sa'yo na maganda yung damit mo, na bagay sa'yo. Na masaya ka kasi nang dumating ka. Kunwari, kumanta ka ng special number. Anong inaantay mo na marinig? Yun, di ba? Ang ganda ng boses, ang ganda ng kanta mo. Okay. Pero kung kabaliktaran mo nang marinig mo, Ruth, kung sasabihin mo na, ay, sintunado ka, Ruth. Huwag mo sasabihin sa akin, amen. Kasi may narinig ako na, ang tagal nga ng practice ko eh. Hindi na ako sasali dyan kahit kailan. Hindi na ako mag-special number dyan kahit kailan. Di ba? O kunwari, nagpatlak tayo. Nagdala ka ng putahe mo. Alam mo ba ginagawa mo? Kasi nakasuot ka nito. Ako nagluto niya. Tikman mo na. Di ba? Ikaw magsasabi. Matagal kong ginawa yan. Tapos pag marinig ko, oo nga, sarap. Talaga, sarap. Kasi ako nagluto noon eh. O, di ba?
Bawat isa sa atin, meron tayong invisible na ganito, na nagsasabi, nandito na ako, pansinin mo ko, birthday ko ngayon, anniversary ko ngayon, ganon. Ha? Mahalaga ako. Ha? Di ba? At pag walang pumansin sa'yo, pupunta ka sa ibang lugar para na naman dala mo yun, gagawa ka nito, mas malaki pa, ha? Para makita ng lahat na nandyan ka. Tanong, natamaan ka ba? Natamaan ka. Nung bagong kasal ako, palagi ko itong tinatanong kay pastor yun, love mo ba ako? Palagi yun. Ang sarap pakinggan nga. Oo nga. 10 beses sa isang araw. Ha? Alam ko naman yun. Ha? Di ba ang sarap pakinggan nun, Bing? Love ko, ikaw talaga, ako lang ga? Ikaw lang talaga ga? Wow, sarap. Hanggang sa nagsawa, sinabihan ako, hindi. Lumaya si Mrs. Dasita kasi hindi na siya love eh. Hindi ako nagbibiro. Talagang lumayas ako. Nagagawa pala ng pastor's wife yun? Oo, nagawa ko yun. Ang masakla pa, si Bendong, 4 months old, umalis ako. Dahil lang hindi ako love ng asawa ko. Hindi ba napakalaking tanga ko nun? Ha? Hindi na-renew ang mind. Hindi nyo akalain si Loida ganun noon. Pero ganun din kayo. Di ba? There is a never-ending search for love and importance. Suot-suot natin yan palagi. Gusto natin batiin. Ay, thank you, nandito ka. Pag hindi ka na, kaya tingnan mo, there's a welcome. Nandito ako, welcome talaga. Lahat kumustahin, very good. Pero pag hindi ka na kumusta, hindi na ako babalik dyan kahit kailan. Ha? Di ba mga ladies? Alam niyo ba kung sino sa between a man and a woman, kung sinong guilty nito? Babae. Babae. Tayo. The problem is, balik tayo sa notes. Many people, especially Christians, especially women, are looking for love and importance from worldly sources. Naghahanap tayo ng love at importance sa mga makamundong bagay. Una, personal success. So, gumagawa tayo ng paraan na magiging successful sa ating sarili. Gusto natin ang kasikatan at kakayahang pansarili. Binigyan naman talaga tayo ng Panginoon ng kakayahan eh. Right? Ha? Binigyan naman tayo ng talent. Lahat tayo meron. Ha? Pero, kung talent na yun, o kasikatan na yun, o kakayahan na yun, doon ka naghahanap ng importansya, mali yun. Yet, maraming taong ganon. Worldly source yun, kung maghanap ka ng kasikatan na pansarili, galing sa worldly source. Ha? Pangalawa, status. Ha? Kung sino at ano ako sa paningin ng mga tao dahil sa posisyon at ranggo sa lipunan. Ha? Naintindihan nyo ba yon sa Tagalog? Ha? Like, ako cum laude. So sabi na ba, ako, summa cum laude. Ano ka? Cum ka lang eh. Ha? Hindi ba? Ha? Kaya, mas na-feel ng summa cum laude na mas, na mas importante siya, o successful siya, o masaya siya. Ay, ang wala, Walang attainment.
hindi masikat, hindi nakakaangat. Paano kaya? Yan, kaya naghahangad ka na naman na ganyan. Worldly source yun yung status. Beauty or looks. Naghahanap ka ng love and importance sa panlabas na kagandahan. Kaya tingnan ninyo mga kapatid, maraming mga advertisement ngayon na ito isuot mo para kuminis yung balat mo, hindi ba? Para bumata ka, hindi ba? Ito, kaya magpakulay. I'm not saying na mali naman na magpakulay, di ba? Pero yung iba, talagang sa kagandahan. Kaya nauubos ang pera sa make-up, sa pagpapaayos ng buhok, sa ako nadala lang ako sa pagpapaganda ng kilay sa Amerika Sabi ng anak ko, "Ma, lika, pagandahin natin kilay mo." Sabi ko, "Ay, wag na, nak. Magkano ba? $400. Ay, ibigay mo na lang sa akin yung 400. Times 50. Wow, di ba na 20,000 kaga, di ba? At hindi maating anong tawag niyan? Blading ang tawag nila. Microblading. Nako, grabe. Hindi na ako uulit. Hindi naman kahit ano pa yan itsura, may kilay, walang kilay, good naman yun Anak pa rin naman ako ng Diyos Hindi ba? Hindi naman sa itsura Pero hindi naman ibig sabihin na huwag natin ayusin ang sarili natin. Pero kung sa pagpapakanda ka na lang, katulad ng kilala ko, hindi magsisimba yun. Pag hindi, bago lahat paglinggo. Mula sa panty niya, sa bra niya, sa medyas niya, sa damit niya. Dapat lahat bago magsimba. Kaya pagdating dito, tingnan nyo. Yan. Wealth or money, kayamanan or ari-arian. Kaya kasi hindi kaya mayaman, so hindi kaya mahal, hindi ka importante, porque mahirap ka. Hindi yon. Pero ang iba talaga nagpapayaman dahil doon sila nakakakuha ng importansya. Kasi marami daw sila pera, marami sila sa bangko. Next, approval of others, pagtanggap at papuri galing sa ibang tao. Diba? Wow, ikaw nagsasabi, dito ako. Kita niyo ba yung damit ko? Nakita mo ba yung brand? Ng damit ko? May nagsabi nga sa akin, sabi na, Ate Lloyd, ang ganda na damit mo. Sa thrift shop ko nabili. Huwag mo sasabihin thrift shop. Bakit? Totoo naman sa thrift shop ko ito binili. Ay, ako hindi. Branded. Hindi pwedeng thrift shop. Hindi ako nagsha-shopping sa street sa branded. Sa thrift shop ako. Sa thrift shop ako nagsha-shopping. Kasi, we want approval. We cook well, we do well, para purihin, aprubahan ng tao. Ganon. Diba? So, pag hindi ka napuri, hindi ka na-aprubahan, approve, disapprove, pag ganito, magbabackslide ka na. Ano yan, sisters? Worldly source for love and importance. Number 3, page 3 tayo. The bigger problem, the bigger problem, fulfillment is experienced only for a short time.
Maganda ka ngayon, bukas kaya maganda ka pa rin? Ha? Ang mga magaganda ba, hindi pumapangit? Pumapangit. Ha? Oh. Uy, di ba? Okay. Kaya, fulfilled ka lang sa time na maganda ka. Sa time na kulubot na mukha mo, hindi na. O kaya, pumuti na yung buhok mo. Ha? Di ba? Okay. Minsan, ang status, nandun ka, biglang bumaba yung status. Ha? Katulad nung sa Bible school ako. Kasi kami sa dorm, may officers kami every semester. So, nag-i-elect kami. Kaklase ko, president. Ha? Senior na kami. So, siya na president. Wow, kwan gid siya. Mayabang kay president siya ng dorm namin. Dorm lang yun eh. Ha? Hindi naman ng Pilipinas eh. Ha? Pero siya na. Ha? Second semester, election. Pwede naman siya ma-re-elect. Na nominate pagka-president, hindi nanalo. Vice president, hindi nanalo. Secretary, hindi nanalo. Ha? Treasurer, hindi nanalo. Health officer, hindi nanalo. Sa health officer, from president, naging health officer. Alam niyo ba yung trabaho ng health officer? Maglinis ng CR at saka magbuhos ng mga hindi dapat buhusan doon. Ako, nagalit. Ano na mapatingin niyo sa akin? Ayoko na magbuhos ng mga meatballs niyo dyan sa CR. Nahihiya ba kayo pag naglilinis kayo ng CR? Ha? Yan. Ha? So pag wala ka na sa posisyon, hindi ka na fulfilled. Ha? So, ano ka? Magsa-strive ka talaga na makabalik ka. So, there is a sense of urgency to succeed and to be approved again and again and again. Okay, yung favorito mo na ulam, ayaw na, diba? Mag-iimbento ka ngayon ng mas masarap pa para, talaga, wala makakatalo kay ano. Ha? Talagang the best yung kanya. Ha? Para lang maano ka, mapuri ka na ikaw talaga yan. Ha? Pag wala nang kakain ng food mo, mag-iimbento ka na naman ng iba para maano ka na naman. Maano ka na naman, di ba? Mapuri ka na naman na ikaw. Yan. Because you want to be approved again and again because you're looking for love and importance sa worldly source. Ha? Tayo ba dito? Mamaya malalaman natin yun. Na many of us are depending on worldly sources for our security and significance. Okay. Worldly things are temporary. They give happiness for a short time. Kaya tingnan ninyo, may mga tao bang hindi kontento sa isang asawa? Ha? Kailangan dalawa? Ha? O tatlo? O tanong ko, may mga pastor's wives ba na dalawa ang Yes. Kakahiya. Di ba? Hindi kontento sa isa. Right? So, happiness is only for a short time. When they are gone, we feel pain, emptiness, and frustration. So, seeking for love and importance from the world is frustrating. It is a hopeless treadmill. Okay. Nakakapitalize talaga itong hopeless treadmill na to. Sino sa inyo naka-exercise na sa treadmill? Ano ba yung treadmill? Ha? Yung naglalakad ka, di ba? Tapos, slow, may faster, okay. Naglalakad ka dyan, di ba? Isang oras ka na sa treadmill. Nakarating ka ba sa Quiapo?
Hindi, nandiyan ka pa rin. Right? Bilisan mo man yan. Makarating ka ba sa USA? No. Ha? Diyan ka pa rin. Kaya ang sinasabi dito, mga kapatid, is if we are looking for love and importance from worldly sources, para kang naglalakad sa treadmill. Hindi ka makakarating sa fulfillment na gusto mo because you are depending on things that are worldly. Okay. Bakit tayo ganon? Bakit naghahanap tayo ng love and importance sa worldly source? Kasi meron tayong namana kay Adam. Una, kasi lahat tayo pinanganak na makasalanan, hindi ba? So ang una nating namana kay Adam ay physical life o makalupang buhay o katawan. Itong namana natin ito, tatanda ito, mamamatay ito, mabubulok. Ha? Katulad nito, sino ba naman mag-aakala na from 40% perforation, magiging 70, ngayon naging 100. Hindi ko naman nakikita yan. Ha? Nakikita ko lang sa resulta na bakit nagpa-flat ako, nagsha-sharp ako. Ha? Kaya sabi ni Pastor, huwag ka na sumali sa choir ga. Ang lakas pa naman ng boses mo, libagon ka. Sabi ko, totoo pala ganun. Ha? Ganun ba? Kaya nagpa-doktor ako. Sabi ng doktor, oo. Ang doktor ko si Dr. Dam Trinidad, yung anak ni Andong. ENT kasi yun. Punta kami ni Nora doon. Tita, 100% butas po. Dam, may pag-asa pa ba? Oo, may pag-asa ka pa. Makarinig. Ha? Kung nagpapalit ka ng salamin, dahil bulag ka na, papalitan ka rin ng hearing aid. Oo. Pumunta ka sa sa Manila Hearing Aid. O di pumunta na naman ako. Tama. Talagang ang defect ng aking pandinig ay talagang Sabi ko, paano ako magka-counsel? Palagi lang speak louder. Sabi ko sa counsel, magsalita ka na malakas ha. Kasi hindi ko marinig. Paano ba yon? Ito si Nora, dalawa kami. Ang kay Nora, 2 tenga, perforated din. Kasi senior citizen na rin yan eh. Okay. So, baka kayo ganon, perforated na rin. We just don't know about it. So, yan ang namana kasi natin kay Satanas. Physical life, nagdidecay ito. Diba? Okay. Then, loss of relationship with God. Dahil sa kasalanan, wala tayong relasyon sa Diyos. Nawalan ng ugnayan o relasyon sa Diyos. Pangatlo, nawala yung importansya o purpose from God. No significance. Pagkawala ng kahalagahan o layunin sa buhay galing sa Diyos. And because sa pagkawala ng dalawang ito, we are looking for this from worldly sources. Kung hindi ka anak ng Diyos, o kahit anak ka pa ng Diyos, at masasabi kong maraming anak ng Diyos naghahanap ng love or importance or security and significance outside of God. Kahit anak ka ng Diyos, naghahanap ka ng security outside of God. Kaya sa ngayon, ang mga anak ni Adam, tayo yon, we become secure and significant by their own personal success and performance. Sari-saring pagganap sa tungkulin sa bahay, opisina o sa lipunan. Di ba? Kaya pag kunwari, uday, ang ganda naman na kurtina mo. Wow, ganda. Sa Divisoria ko lang nabili yan, maganda. Maganda. Sa susunod, papalitan mo na naman yan kasi gusto mo na mapuri ka, na maganda yung kurtina mo. Masarap pakinggan yun. Na maganda ang kurtina mo. Doon ka ba nakadepende ng importansya na maganda yung kurtina mo? No, hindi ko sinasabing masama yung kurtina. Pero yung nakaka-feel ka ng importance just because you had a new set of kurtina, parang hindi tama. Diba? Doon ko naghahanap ng papuri.
Okay, so iba-ibang pagganap sa tungkulin. Okay. Next, by their status, distinction, and beauty, nakasalalay sa posisyon, ranggo, kayamanan, kagandahan, ang tagumpay, kalagayan, at katayuan. Mali po ito. Pero dahil pinanganak tayo after Adam, makasalanan, kahit ligtas na tayo, nandyan pa rin yung inner quest for status, distinction, and beauty. Diba? Na makamundo. Okay? So, yan ang ginagawa natin ngayon. Nakasalalay sa ranggo, kayamanan, at kagandahan. Last page. Okay. By what we or others think about us. Alam mo, maraming mga kasama natin na kung gusto nila makarinig ng maganda galing sa ibang tao tungkol sa kanila, kung paano binibigyan ng magandang pagtrato o pagtanggap ang sarili o galing sa ibang tao. Gusto natin palagi makarinig na good tayo. Na tayo ay magaling. Gusto ko marinig kay Ibi na hindi talaga ako nagkamali na ikaw talaga yung pinakasalan ko. Ang sarap pakinggan nun. Lalo na pag pinag-uusapan yung mga ex. Di ba? May mga ex kasi. Masarap pakinggan sa kanya nga, ikaw talaga ang pinakamaganda sa lahat ng girlfriend ko. Hindi ba? Okay. Sabi ko, bingi naman. Okay. Binibiro lang namin. Okay. Even church activities and ministries can be used this way. Kahit ang mga gawain o ministries na sinasalihan sa iglesia, maaaring gamitin sa ganitong paraan. Di ba? Minsan ang sarap na, hoy, ang galing-galing-galing talaga niya magturo. Ang galing. Uy, ang galing-galing niya talagang kumanta sa choir. O minsan sasabihin mo, mabuti pa sila. Magaling sila magturo. Magaling sila kumanta. Ako hindi. So, hindi na ako importante. Minsan ganun eh. Na ginagamit pa yung ministries para makakuha ka ng security and significance. At may kilala ako talaga na lahat ng activity salihan niya. Kasi nakakakita siya ng significance. Uy, talaga day, maasahan ka talaga, no? Kahit anong oras, nandiyan ka. So, sasalihan niya lahat. Para lang mapansin siya, mabigyan siya ng love, mabigyan siya ng importansya. How many times have you hopped from one church to another just because in the former church you were not given importance or acceptance? Meron dito, nagsimba dito noon. Sabi niya, ayoko dyan sa First Bap. Ko bakit naman? Dinadaan-daanan lang nila ako dyan. Dinadaan-daanan lang daw siya. Lalo na yon, minention niya kung sino yung dumadaan-daan na lang daw sa harap niya. Ate, sabi niya sa akin, can I invite you to my house? Sabi ko, yes, of course, para makapag-usap tayo. Inimbita niya ako para ipakita niya talaga sa akin kung gaano kaganda ang bahay niya. Kaya dito sa First Bap, hindi siya pwedeng daan-daanan lang. Anong ganon. Na mas maganda ang bahay niya doon sa mga taong dumadaan-daan lang sa harap niya. Kaya sabi niya, minamaliit ako diyan sa First Bap. Hindi ko yan invento na kwento. Talagang sinabi niya yan sa akin. Sabi ko, ano kayong mangyari pag nasunog tong bahay na to? Diyan siya naka-depende ng kanyang significance dahil hindi kaya siya pupunta rin sa simbahan para hingi ng tulong? Di ba?
Yan. Minsan, yung mga ministries natin, pinagpipilitan natin na nandyan tayo kasi dyan tayo nakakakuha ng significance. Hindi dahil gusto natin talaga maglingkod, kundi nandyan nakikita kanila. Ha? Mabuti pa si ano mo. Ha? Talagang wala absent. Present palagi. Diba? Nakakarinig tayo ng gano'n. Talaga. Ha? Ganun. Okay. Mga kapatid, our security and significance comes from who we are, not from what we do. Okay. Basahin nga natin yan. Begin. Our security and significance comes from who we are, not from what we do. Okay, tanong ko kayo. Kasi who we are. Okay, ang tanong. Who are you? Who are you? You are a child of God. Naghahanap ka ng identity? Yan ang number 1 mo na identity. I am a child of God. Alam mo ba na sa harap ng Diyos, pantay-pantay tayo? Walang first class, walang second class, walang third class. Lahat tayo first class sa harap ng Diyos. Ha? Pantay-pantay tayo. Ha? Kahit na yung iba, mas maganda kaysa sa atin, mas malakas kaysa sa atin, mas matalino kaysa sa atin, sa harap ng Diyos, pantay-pantay tayo. Walang insignificant child of God. Lahat tayo significant. Lahat tayo important. Lahat tayo loved unconditionally. Kaya pag tinanong kayo, who are you? Anong sasagot nyo? I am a child of God. Okay. Yan ang unang identity. Kaya ang anak ba ng Diyos ay hindi importante? Importante yung identity na yon. Kaya lang hindi ka naniniwala. Ha? Ayaw mo yung dinadaan-daanan ka lang. So what kung daan-daanan nila ako? Anak naman ako ng Diyos. Didaanan nila ako ng 5,000 beses. Ha? Hindi ako magtatampo. Kahit hindi nila ako kausapin, hindi nila ako tanggapin. I am a child of God. I should be happy with this identity because I don't have any other identity but this. Okay. Only God can give you love and importance or security and significance. Ha? Kaya Diyos lang ang makabigay ng importansya na yan. Okay. Mga kababaihan, tumingin kayo lahat sa akin. Naniniwala ba kayong anak kayo ng Diyos? O parang hindi masaya yung iba sa inyo. Yes. Ha? Di ba? Yes. Ha? Walang makakatanggal ng identity na yan sa akin. Diyos Ama, anak niya ako, walang makakasira ng relasyon na yan o identity na yan. Iwanan ka man ng asawa mo, mawalan ka man ng trabaho, masunugan ka man ng bahay, wala ka mang pinag-aralan, nothing changes. Being a child of God is your most important identity. Yan ang pinakamahalaga nating identity and source of security. Kaya hindi tayo dapat na nakakapagtampo-tampo lang. Hindi ba? Dahil hindi tayo napansin or hindi tayo nabigyan ng importansya. Di ba? Only God can give you that security and significance. Nor, ayos na ba yung merienda? Okay. So go. Okay. It's 9:38. Magmerienda muna tayo, ha? Then pupunta tayo sa notes natin. Dire-diretso na. Okay? So, okay. Okay, 10 minutes. Punta dun sa merienda doon. Balik dito, mag-CR. Okay? Magbe-bell kami. Ha? Okay, leave your things. Leave your things in your seat.
Yes. Yung, ang thermos mo. Oh, nandun sa taas. Oh, sabi mo, hugasan niyang mabuti.